siya ay tatawagin ng babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at kaniyang ina at magigipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang lalaki. Ano po? Ang tanong po, sino po ang lumikha ng pag-asawa? Ang lumikha ng pag-asawa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang lumikha ng pag-asawa, sino po ang inilagay na Pangulo nito? Sa Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia at siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sino po ang inilagay na pangulo? Walang ibang inilagay kundi ang lalaki. Bakit po lalaki ang inilagay na pangulo? Hindi ang babae. Bakit po lalaki? Sa unang Timoteo 2:11 hanggang 14, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkasako. Ngunit hindi ko pinahihintulutan na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa kasera at si Adam ay hindi nalaya kundi ang babae ng malaya ay nahulog sa pagsalansa. Bakit po lalaki ang nilagay na pangulo, hindi ang babae? Sapagkat ang wika ng tatay hindi pinahihintulutan na ang babae ay magturo ni magkaroon man ng pamumuno sa lalaki. Yun po ang dahilan kung bakit ang lalaki ang nilagay na pangulo ng mag-asawa. Ngayon, ano ang inilagdang paras ng Diyos sa pagpili ng mga mag-asawa? Ang wika sa bilang 26, at bawat anak na babae na mag-aari sa mga ribin ng mga anak ni Israel ay mag-aasawa sa isa ng angkan ng ribin ng kanyang ama upang ang mga anak ni Israel ay magmana bawat isa ng mana ng kanyang mga magulang. Ang tanong, ano ang inilagdang paras ng Diyos sa pagpili ng mga asawa? Ang wika ng tatay kailangan kalipin o ka-Israel. Kailangan kalipin po. Yun ang inilagdang paras ng Diyos sa pagpili ng mga asawa. Ano ang dahilan kung bakit ang inilagdang paras ng Diyos sa pagpili ng mga asawa ay kailangan ka-Israel o kalipin? Dito po sa Deuteronomio 3:4, ang wika ay ganito: ni mag-aasawa sa kanila, ang iyong anak na babae ay huwag mong pag-asawain sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kaniyang anak na babae ay huwag mong pag-asawain sa iyong anak na lalaki. Bakit? Sapagkat kaniyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang sila'y maglingkod sa ibang Diyos. Sa galing mag-aaral ang galit ng Panginoon laban sa iyo at ikaw ay lipunin niyang madali. Ano ang dahilan kung bakit ang inilagdang paras ng Diyos sa pagpili ng mga asawa ay kailangan ka-Israel o kalipin?
tungkol sa ibang mga Diyos. Di ba? Meron mo akong kilala. Anak ng pastor, anak ng Japonesa. Kung mag-asawa siya, anong nangyari? Nagtingkod sa ibang mga Diyos. Humiwala. Di ba? Ngunit, kung ang iyong mga asawa ay yung ka-Israel mo, kapananampalataya mo, yan, mangyayari, kapatid. Yung sabi ni Bartong ay amor, at yung sabi ni Amilo ay kay panahon sa'yo, kailanman ay walang problema sa pagpilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kailangan kalipit kapag ng palataya ang mapangasawa ng awang isa. Kapapalulog ko yun, lalako ko lang. Ngayon po, ano po ang dapat maging kaugalian ng babae sa kanyang asawa, sa mag-asawa po? Ano po ang dapat maging kaugalian ng babae sa kanyang asawa? Ito po sa unang Pedro 3, 1, 2,6. Ang wika ay ganito. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasarap kayo sa inyong sarili-sariling asawa upang ang ilan ay hindi kumalima sa salita, ay mga kahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot na kaya ni Sara na kumalima kay Abraham na kaniyang tinawag na Panginoon na kayo ang mga anak niya ngayon kung magsisigawa kayo ng mabuti at di kayo makakakot sa anumang masiglakan. Ang tanong mga kapatid, ano ang dapat maging kaugalian ng asawang babae sa kanyang asawa? Ang wika ng talalay, pasarap na may kahihingan. Nagulat ng babae si Sara, tinawag niyang Panginoon ang kanyang asawang si Abraham. Siya ay nagkasako na may kahihingan. Yun ang dapat maging kaugalian ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Kasako na may kahihingan. Ano ba? Ang dapat maging kaugalian ng asawang babae sa kanyang asawa. Sa kawikaan, 21, 20, ganito ang kita. Lalo ng mahigit ang tumahag sa sulok ng buwan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. 19. Lalo ng mahigit ang tumahag sa ilang na lugar kaysa makisama sa palatalo at magagaling babae. Ano ba ang dapat maging kaugalian ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Ang may dalang talalay upang palatalo, huwag magagaling. Malaki na ang iyong bahay, maluwang na ang iyong bahay. Ang asawang naman ay palatalo, magagaling. Mas maganda na lang yung balik. Diba? Bakit nangyayari yun? Yung magagaling yung asawa. Sapagkat ang kanyang asawa ay hindi ka mananampalataya at hindi ka Israel pumaligid. Diba? Ngayon, sa asawang lalaki naman, ano naman ang dapat ugaliin ng lalaki sa asawang babae? Sa unang Pedro 3:7. Ganito ang wika. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na kaya ng marupok na sisidlan, yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang iyong mga panalangin ay huwag mapili
gabulat ng pag-ibig mo sa iyong gusto. Ngayon, sa mga magkasawa, sa mga magkasawa, ano ang dapat ibigay ng bawat isa sa magkasawa? Ano po ang dapat ibigay ng bawat isa? Ang wika po sa unang Korinto 7:3. Ibigay